Noong July 1, 1998, sa Santa Clarita, Los Angeles, California, ang mga paramedics at mga firefighters ay rumisponde sa isang emergency na tawag na nangyari mismo sa bahay ng caller. At nang nakapasok na sila sa loob, ay naabutan na lang nila dito sa sahig ng kusina ang 4 na mga katawan. Nakumpirma nila na lumisan pala ang mga ito dahil sa carbon monoxide inhalation gawa ng sunog. Base sa investigasyon, ang inakala nilang common na trahedya ay isa palang mass murder case. Hanggang sa nakumpirma na nila kung sino ang may gawa sa trahedyang to. At sa huli, isang survivor ang nakapagbigay ng testimonya na nakapagdiin sa salarin. Pero, paano nga kaya nagsimula ang trahedyang to? Sino ang kaisa-isang salarin at ano ang motibo niya? Tara, samahan niyo ako muli at sabay-sabay nating tunghayan ang kaso ng Nieves-Folden family. Ang kwentong to ay magsisimula sa babaeng nagngangalang Sandy Dawn. Isinilang noong 1964 at nagmula sa isang broken family. Limitado lang ang childhood history niya. Pero noong 15 taong gulang na siya, ay nakarelasyon naman niya si Fernando Nieves. At matapos ng 4 na taong relasyon, ay nagpakasal na sila at nagkaroon ng 3 mga anak. Ang panganay ay si David Nieves, sunod ay si Nicolette Amber, at ang bunso ay si Rochelle Holly Nieves. Una ay mailalarawan pa sila na masayang pamilya. Subalit, dumating din ang panahon na unti-unti nang nawawala ng pagmamahal sa isa't isa sina Fernando at Sandy. Hanggang sa tuluyan na silang nag-divorce. Ang 3 mga bata ay naiwan naman sa kustudiya ni Sandy. Si Fernando Nieves naman ay nakapag-asawang muli, pero nananatili pa rin silang magkaibigan ng ex-wife niya. May komunikasyon pa rin sila sa isa't isa, at tuwing may okasyon naman ay nagkakatipon pa rin silang lahat, kasama ang bagong asawa ni Fernando. Hanggang sa nasanay na ang mga bata sa estado ng pamilya nila. At ang ina nilang si Sandy ay nagkaroon na din ng panibagong karelasyon. Ito ay ang nagngangalang Dave Folden. Pero ang lalaking to ay hindi na bago kay Sandy. Ito ay dahil noong kabataan pa lang si Sandy ay naging stepfather pala niya noon si Dave Folden. Naging asawa pala ito noon ng kanyang ina. At makalipas nga ng ilang taon ay naghiwalay na ang kanyang ina at si Dave. Nag-divorce ang mga ito noong 1987. Sa panahong to ay kakahiwalay lang din ni Sandy sa first husband niyang si Fernando. At hindi din pala nawala ang komunikasyon nila ng dati niyang stepfather. Kalaunan nga ay nagkarelasyon na sina Dave at Sandy at nagpakasal na sila noong 1989. Napakabuti naman ni Dave sa 3 mga anak ni Sandy. Kahit hindi siya ang tunay na ama nila, ay itinuring pa rin niya sila na parang tunay na mga anak. At kalaunan nga ay inadapt na rin ni Dave ang 3 mga bata. Kaya ang magkapatid na sina David, Nicolette at Rochelle ay naging Folden na ang surname. Pero dumating din ang panahon na nagkaanak na rin sina Sandy at Dave ng 2 na puro mga babae. Ang mga ito ay sina Crystal Dawn Folden at Jacqueline Marie Folden. Kaya 5 na ang kabuuang anak ni Sandy. 3 sa ex-husband niyang si Fernando at 2 kay Dave Folden. At sa panahong to ay may lalarawan pa sila ng makakilala na isang close-knit family. Masaya at payapa, kahit broken family sila. At si Sandy ay naging mabuting ina din sa kanyang 5 mga anak. Hindi siya nagkulang ng atensyon, kalinga at pagmamahal sa mga bata. At madalas pa niya silang pinapasyal. Maliban dito ay isa din siyang debotong membro ng religious group na Mormons. At tuwing araw ng pagsamba ay palagi din niyang dinadala ang 5 mga anak. Madalas din silang nakikilahok sa mga church activities. Kaya masasabi ng mga kakilala nila na parang almost perfect family na ang Nieves at Folden family. Subalit, katulad din pala sila sa ibang tipikal na pamilya. Darating din ang araw na magkakaroon na ng tensyon ang nooy magandang pagsasama nila. At ito ay nagsimula noong 1997. Nagkaroon na ng hindi pagkakaunawaan sina Sandy at Dave Folden. Hanggang sa nagseparate na sila noong February 1997. Ito ang panahon na nakumpirma din na may affair pala si Sandy kay Fernando
ang biological father ng tatlo niyang mga anak. Matatawag itong extramarital affair dahil hindi pa naman diborsyado si Sandy kay Dave at si Fernando ay may iba ng asawa. May mga sabi-sabi na isa ito sa mga dahilan kaya nagseparate na sina Sandy at Dave. At buwan ng Agosto sa taong to ay na-finalize na ang kanilang diborsyo at ang mga bata ay naiwan naman sa kustodiya ni Sandy. Minsan ay hatid sundo na lang niya ang mga ito sa mga ama nila. Pero panandalian lang din ang relasyon ni Sandy kay Fernando at si Fernando mismo ang tumapos sa affair nila at ikinagalit ito ni Sandy. Pinadalhan pa niya si Fernando ng sulat na nagsasabing pinagbabawalan na niya itong makipag-communicate at makipagkita sa mga bata. Pero kalaunan ay madali lang naman na nakapag-move on si Sandy. Agad siyang nagkaroon ng panibagong karelasyon. Ito ay ang lalaking nagngangalang Scott Volk at iniisip niyang seseryosohin siya ng lalaking to. Ito din ang panahon na nahaharap din si Sandy at ang dating asawa na si David sa child custody battle. Pero dahil pinoproseso pa nila ito, kaya nasa kustodiya muna ni Sandy ang mga bata. At ito din ang dahilan kaya naghanap na siya ng trabaho para mas lumaki pa ang tsansa niya na manalo sa custody battle. At umaayo naman ang panahon kay Sandy dahil nakapasa siya sa training sa pagkapulis. At pagkatapos ay nagpasa na rin siya ng CV sa iba't ibang law enforcement agencies sa California. Ngunit makalipas ang mga buwan ay hindi din sila nagtagal ng huli niyang karelasyon na si Scott Volk. Naghiwalay din sila noong 1998. Dumagdag pa na pinadalhan na din si Sandy ng eviction letter ng landlord dahil ilang buwan na pala siyang hindi nakabayad ng renta sa bahay. Kaya matapos nito ay lumipat na sila ng kanyang mga anak sa Santa Clarita, Los Angeles. Pero sa lungsodin na ito nakatira ang ex niyang si Scott Volk. Kaya muli na naman silang nagkita at bumalik ang kanilang relasyon. Sa panahong to ay nabuntis na si Sandy ni Scott at plano niyang ipagpatuloy ang kanyang pagbubuntis. Subalit, hindi nagustuhan ni Scott ang pregnancy ni Sandy. Kaya muli na naman siyang hiniwalayan ng lalaking to at napilitan na lang siya na magpa-abort. Ito ay 1 linggo lang bago ang malaking trahedya. Dumagdag pa na sa linggo ding to, ang ex-husband niyang si Dave Folden ay nag-file na pala na i-revoke o ihinto ang child support niya sa 3 mga bata na anak ni Sandy kay Fernando. Kaya sa mga araw na to ay magkahalo na ang emosyon ni Sandy. Takot, lungkot at galit. At naguluhan na siya kung paano niya bubuhayin ang kanyang mga anak. Hindi rin kasi niya maaasahan ang ex niya si Fernando sa child support dahil hindi rin sapat ang income nito para sa mga bata. Ang nakakalungkot ay walang kaalam-alam ang 5 magkakapatid na mapapahamak din ang mabuhay nila dahil sa magulo nilang pamilya. At noong June 30, 1998 ay isa lang sana itong normal na gabi. Masaya at excited din ang magkakapatid na Folden at Nieves dahil may gaganapin palang slumber party ang kanilang ina sa loob mismo ng kanilang bahay. At napagplanuhan na ni Sandy na doon nila ito gaganapin sa kusina. At ayaw sana sumali ng panganay na si David dahil hindi siya komportable sa kusina. Pero pinilit pa rin siya ng kanilang ina. Kaya sa gabi ding to ay nakalatag na ang mga sleeping bags nila sa kusina. At kalaunan ay natulog na ang mga bata na masaya. Yun pala, habang buhay na silang matutulog. Kinabukasan, July 1, 1998, isang babaeng caller ang tumawag sa emergency hotline. Ipinaliwanag nito na nagkaroon ng sunog ang bahay nila noong nagdaang gabi habang ang pamilya niya ay natutulog. Kaya agad nang nagtungo sa lokasyon ang mga firefighters at mga paramedics. Ang tumawag pala sa kanila ay si Sandy. Subalit, pagkadating pa lang nila ay ayaw na silang papasukin ng babaeng to. Paliwanag ni Sandy ay hindi na daw kinakailangan pa ang tulong nila. Dahil hindi na daw kumalat pa ang apoy, kusa na lang itong naapula at ayos lang daw ang kanyang pamilya. Ngunit, hindi pa rin umalis ang mga responders. Nag-insist sila na pumasok sa loob para masiguro nila ang kalagayan ng pamilya. At naabutan nga nila sa loob si Sandy at ang panganay nitong anak na si David. Pareho silang dalawa na habol sa hininga at tulala. Kaya sigurado ang mga responders na nakalanghap ang mga ito ng makapal na usok.
at sinuri na rin nila ang mga kwarto ng bahay. Ilang parte lang pala ang nasunog, hindi na ito kumalat pa. Ngunit, nagulat na lang ang mga responders sa naabutan nilang eksena sa kusina. 4 na mga batang babae ang nakita nilang wala nang mabuhay. At nakahiga lang ang mga ito sa mga sleeping bags nila. Ang mga ito ay si Nicolette Amber, 12 taong gulang, si Rochelle Hawley, 11, Crystal Dawn, 7, at si Jacqueline, 5 taon. At nakumpirma nila na lumisan pala ang 4 dahil sa soot at carbon monoxide inhalation. Paliwanag naman ni Sandy ay nagising na lang daw siya na nasusunog na ang kanilang bahay at hindi na gumigising pa ang 4 niyang mga anak. Hindi naman maiwasang magduda ng mga responders dahil naamoy din kasi nila ang gasolina sa may dingding at hallway ng bahay. At hinala nila hindi lang ito isang common na trahedya, kaya ipinatawag na din nila ang mga investigador. At sa investigasyon ay isa-isa na ding nalantad ang mga insidente na nakapag-link kay Sandy sa trahedya. Isa na nga dito ay ang ilang beses na pagtatangka ni Sandy na tapusin ang kanyang sarili. Nakumpiska din kasi ng investigador ang sulat na ipinadala ni Sandy sa dating asawa na si Dave Folden at kay Scott Volk na huli niyang karelasyon. Naglalaman ito ng galit niya sa 2 lalaki. At ito ang actual photo ng sulat na ipinadala noon ni Sandy kay Dave Folden. Nagpapahiwatig pa ito ng masamang balak niya sa kanyang pamilya. Kaya agad nang inaresto nila si Sandy sa edad niyang 34 na taong gulang. Nang magsimula na ang trial, ay sinabi lang niyang wala na daw siyang maalala kung paano nagsimula ang trahedya. Dagdag pa ni Sandy na bago ang trahedya ay depressed lang siya noon at hysterical dahil daw sa nagdaan niyang abortion at sunod-sunod na pangyayari sa kanyang buhay. Kaya nagsimula daw siyang uminom noon ng diet medication at antidepressant. At ayon pa ng defense team niya, dahil sa mga ininom niyang gamot, kaya legally unconscious daw noon si Sandy noong araw ng trahedya. Ang mga gamot daw na ito, kapag masobrahan ay makakapag-trigger ng seizure. Magresulta daw na magkakaroon ng delirium ang isang tao at magiging mentally unconscious. Biggest factor daw ito na makakagawa ng unusual things ang isang tao. At ayon pa nila, posibleng ito ang nangyari kay Sandy. Subalit, ayon sa neurologist at medical toxicologist na panig sa prosecution, ay wala silang nakitang ebidensya sa sistema ni Sandy na dahilan sa pagkakaroon ng seizure at pagiging unconscious. Isa pa, base sa interrogation niya noon sa investigador, ay gusto lang daw niya na makaganti sa mga lalaki na nagdaan sa buhay niya. Kaya sigurado ang prosecution na nagsisinungaling lang ang babaeng to. Binawi niya ang kanyang confession niya noon sa investigador para hindi siya madiin sa kaso. Sa araw ring ito ay marami ding nagbigay ng testimonya laban kay Sandy. Kabilang na ang mga ex-husband niya na si Fernando at si Dave at mga kakilala nila. Pero ang nakapagpadiin kay Sandy ay ang testimonya ng 14 na taong gulang niyang anak na si David, ang nag-iisang survivor. Ayon pa ni David, nung gabi daw, nung June 30, sa slumber party nila, ay ayaw niya sanang matulog doon sa kusina dahil hindi siya komportable doon. Pero pinilit daw siya ng kanyang ina at kalaunan ay nagising na lang daw silang magkakapatid sa kalagitnaan ng sunog. Subalit, inutusan at pinilit daw sila ng kanilang ina na huwag umalis at manatili lang sa loob. Hanggang sa sunod-sunod na nga silang magkakapatid na nawala ng malay. At kinabukasan July 1 ay muling nagising si David. Hindi niya alam kung paano naapula ang apoy, pero wala na ding buhay ang kanyang mga kapatid. At nagtanong pa nga daw siya sa kanyang ina noon kung ano ang nangyari, pero hindi daw siya sinagot. Kaya sa huling paglilitis ay hindi umubra ang dahilan ni Sandy na mentally unconscious siya noong araw na trahedya. At konklusyon ng prosecution ay financially desperate si Sandy. Nilamon din siya ng galit sa mga nangyari sa kanyang buhay at galit sa mga lalaking nakarelasyon niya. At gusto niya na maghiganti sa kanila. Sa huli ay nakonbekto si Sandy ng first degree murder sa 4 niyang biktima. Arson at attempted murder naman sa anak niyang si David Nieves. October 6, 2000 ay sinentensyahan na siya ng death penalty. At matapos nito ay nasa kustudiya na si David sa ama niyang si Fernando Nieves.
Ilang beses na ding humihingi ng patawad si Sandy kay David. Pinadalhan pa niya ito ng sulat mula sa bilangguan. Pero itinatapon lang ito ng binatilyo sa basurahan. At sa loob ng 20 years ay nasa California's death row si Sandy. Pero noong 2021, na-overturned ang kanyang sentensya. Narasenten siya ng life imprisonment without possibility of parole. Patuloy pa rin niyang hinahangad na makausap man lang si David, na ngayon ay nagkaroon na ng sariling pamilya. My reason for existing at this time is to one day be able to talk to my son. Ngunit tumanggi pa rin si David na makipag-communicate sa kanyang ina. Naging pribado na ang kanyang buhay. At ayaw rin niyang magpa-interview sa mga medias matapos ma-sentence ang kanyang ina. At dito nagtapos ang Nieves at Folden tragedy. Hanggang dito lamang mga ka-curious. Maraming salamat sa lahat na nanood at patuloy pa rin tumangkilik sa Pilipinong Curious. Maraming salamat kay Randy Piano, Cristina May, Melody Abueva, Shinunaga Evelyn, Jennifer Rivera, Len VH, Lloyd Valiente from Saudi Arabia, Christine Santos, Wayward Cyprus, Ray Vargas, Marisom Cooking from Jeddah, Lesa the Explorer from Netherlands, Judy Jericho from Hong Kong, Chaiko, Mio from Con, Germany, Fisher Twin at Lady Isa.